Hey, what's up guys? Joke rides na naman. Mga matagal tayong walang vlog, ano? Ang ipa-vlog naman natin today is tungkol lang naman sa mga parts natin, no? And yung price reveal, hindi ko na rin masyadong matandaan kung magkano yung mga parts na naisalpak natin sa ating Sniper 150. So kung makikita nyo, ang ganda ng background, no? Andito pala tayo sa Silong Cafe. Dito yan sa Laguna. Coffee shop yan siya. Silong Cafe. And if may mga subscribers naman tayo na malapit lang naman dito, no? Try nyo to. Itong Silong Cafe namin. Yan. If gusto nyo ng Only Wings, ano pa ba meron? Only Wings, burger. Yan. Kindly check our page for the menu. Yan. May mga parking rin naman dito. So yan, hindi ko rin malaman kung saan tayo magsa-start. So, dito na lang muna tayo sa tapat naman. Sa braking system. Ito, RCB, 14mm na brake pump, brake master pump. Yan. So, malakas na yung preno niya. Meron pa itong mas malaki, yung titanium, 17mm. Tsaka meron ding carbon, which is may kamahalan. Yan. Kasama na rin to. Nilagyan natin siya ng titanium na bracket. Ano ba to? Heng yata to eh, heng. Tapos makikita nyo dito, naka global side mirror tayo para aesthetics. Yan, kabilaan. Yan, ganyan yung itsura niya. 'Di ba? Hindi nakalabas sa handlebar yung side mirror. Kaya aesthetics siya para sa akin. Kaya ayan yung pinili ko. Hindi na ako nag-RCB kasi medyo may price, may pagkamahalan din. Tapos tinted siya dito. Yan, may color blue siya na parang tint. Okay naman. Pag tumatakbo, hindi siya nagva-vibrate tulad ng sa stock na kapag high speed nagva-vibrate siya. So, handle grip, Racing Boy, naka-UMA quick throttle tayo, Sniper 150. So, yung full throttle nyo, ayan lang. Ayan. Quick throttle. Tapos naglagay din tayo ng lever guard by RCB. Focus natin. Naglagay rin tayo ng lever guard na RCB para kapag nagkakagitgitan, GP-GP-han kunyari, yan. So, hindi siya masasagi. Hindi matatabi yung preno mo dyan. Yan. So, sa kabila naman, cable clutch ng RCB din. Terno yan sila. Sa panel pa, ito may quad lock tayo, no? Yan. Makikita nyo. Quad lock tayo na handlebar. So, dito ko siya tinabasan. Yung kaha yan. Makikita nyo yan, tinabasan ko yung kaha dito. Tapos kinlamp yung handlebar mount. Tapos naglagay rin tayo ng quad lock na yan o, vibration dampener para hindi masira yung cellphone natin. Tapos yung mount niya na mismo para sa phone case. So kung makikita nyo yan, ito. Yun sa phone ko. So ikakapit mo lang siya dito, no? Yun sa quad lock. So, ayoko kasi yung Moto Wolf. Baka tumalsig eh. Hindi naman sa sinasabi ko na hindi magandang Moto Wolf. Pero mas gusto ko lang yung ganito. Secured. Ayan. Tungkol nga pala sa side mirror, no? Iniba ko yung design niya. Supposedly nakaganon lang siya eh. Gusto ko bengkong-bengkong para nakaloob lang dito. Ayan. Makikita nyo naman yan. Hindi siya nakalabas. Aesthetics talaga tingnan. Ayan. So, lipat naman tayo sa yan, sa front panel. Yan. So ito, ang tawag dito is Dragon's Eye. Yung fog light natin. Eagle Eye naman to. Tapos ito yung mini driving light. Atom to siya, Atom. Nasa 4,000 yata bili ko dito. 20 watts na Atom, mini driving light. Solid, solid. Ayoko kasi may nakalabas dito na nakaganyan. Parang hindi kasi aesthetics para sa concept ko, ano. So ang dami rin naman naka-appreciate na hindi nila akalain na ayan yung mini driving light ko nakasalpak. So, ayan. Front suspension. Syempre, ayan. LCM. Front suspension. Titanium. Ayan. So, adjustable siya. Makikita nyo na rin yung play dito. Kung kailangan nyo na bang ipatono ulit yung suspension nyo. Ayan. So, ngayon, from brake master pump na 14mm, dito siya dadaloy
sa RCB braided hose natin, which is pangit kasi yung stock no, rubber. Nag-expand. Tapos pupunta naman siya sa may 4-pot caliper natin na Racing Boy na caliper. So ang lakas niyan. So di ba malakas na ang preno. So nilakayan pa natin ng disc, so para mas malakas yung braking power natin. Para mas mabilis mapatila. Ayan. 300 mm na floating disc ng Racing Boy. Tapos naka-mugs din tayo ng Racing Boy. Yung lapat nito is yung white pinaka-wide ng Racing Boy. Blue na rin, dito repaint. Blue ko na to siya nabili. So binilhan rin natin siya ng bracket no. Para sa LCM talaga to, para sa 300mm na disc. Ito yung ano niya, adapter. Tapos bracket na rin ng Racing Boy para dyan sa hose niya. Ayan. So punta naman tayo dito. Ayan, sa gitna. Racing Boy engine cover. Tapos naka titanium lang din na bolts para dun sa yung plug niya na pagbabasahan mo ng oil. So ginawa ko na ang tornilyo kasi lagi ko naman chine-check yung oil no. So our Racing Boy oil filter cover. Dito naman is Racing Boy na shifter V6 yata ito pagkakatanda ko, V6. Tapos nilagyan ko lang siya ng shorty para aesthetics tingnan kasi kapag mahaba hindi siya bagay sa concept ng motor ko ano. So yan, preno is stock na brake master kasi hindi ko kailangan ng malakas na preno sa likod kasi okay na ako sa stock. Tapos yung hose is braided, dito pupunta dadali yung brake fluid, and then stock rin na caliper. Hindi ako maselan sa likod na preno no. Okay na sa akin yung ganyan. Ayoko yung mga 2 pots. Para sa iba, wala naman akong problema sa 2 pots nito. Pero para sa akin enough na to Tsaka nakikita ko rin naman sa ARRC. Ayun din naman gamit nila stock madalas. Di ba? Ayoko na rin ng mas malakas pa na preno. Kasi hindi naman ako pala preno sa likod. Actually. Depende sa rider So yung brake fluid niya is Racing Boy din na tank holder. Ayan. Focus na. Tapos sa pipe, naka ProLiner pipe tayo, GP ProLiner. Kasama na yung bang sensor dyan para itotono niya sa ECU. Yan. Yung standard kasi medyo nakalawit dito, yan, nakaganon. Nagpalit ako nun dati before. Medyo sumasahid kasi sa asfalto kapag lumiliko, kaya nagpalit tayo ng GP. Okay din naman, pasado rin naman sa decibel meter na nasubukan ko rin before. Ayun. So punta tayo dito sa upuan, yan. Ito yung upuan ni Boss Jeremy Tandog no. Ayan. Solid to, makapit. So far pinaka the best na upuan na naupuan ko. The best to para sa akin. So shoutout kay Boss Jeremy Tandog no. So ito swing arm Racing Boy silver, luxury siya no actually. So may support siya dito. Ewan ko na lang kung para saan to no. Pero mas trip ko yung ganito kaysa sa standard na size. Tapos floating disc sa likod. Ayan, stock size pero naka floating disc siya. Racing Boy din. Mags Racing Boy. Gulong natin harap likod is Pirelli. Size natin sa likod is 130/70. Yung sa harap naman is 90/80. So kung makikita nyo, hindi na rin to ang stock na fender ng Sniper 150 version 2. Nagpalit ako ng straight fender. Galing pa to sa labas sinapi ko lang. Meron kasi iba na straight fender na kaganyan, medyo pangit. So ayan, tingnan nyo yung looks niya. 'Di ba? Para ka naka tail tidy lang. So daily kailangan ko talaga ng tapalodo parati. Ayoko na mag-iis ganda no. Kapag umuulan din natin alam may baha ganito ganyan. Ayoko na ng gano'n. So sa loob is nilagyan natin siya ng ano ba tawag dito? Parang fiberglass. Yan. Tinusok ko lang siya dito ng tornilyo tapos pinigpitan. Para lang sa shock no, hindi rin masira yung shock natin kaagad. Kasi baka kung ano-anong dumi yung tumalsik dyan, mapasok doon sa may hydraulics, maaga kang magre-repack agad. So ang suspension natin sa likod is Racing Boy Premium Black. Na-adjust lahat yan. So kaya natin pinoprotektahan doon ng fiberglass para hindi kaagad masira no, kasi may kamahalan siya Yan. So ang chain set natin is 14 yung ngipin sa harap,
43 dito sprocket natin sa likod. Tapos RK. RK yan lahat, RK. Ayan, so buha tayo. Dito naman R15 to na, no? Crankcase. Nabasag kasi dati yung lagayan ko dito ng chain cover. So nag-switch ako ng R15 crankcase sa left side. Tapos nilagyan ko na rin ng mga gold bolts para medyo forma. Ayun lang rin naman. So ano pa ba? Ito, naka tire valves pala tayo dito, no? Racing boy din. Ewan ko magkano ito, nakalimutan ko na. Punta tayo sa mga bandang makina. So may engine cover siya. Etong radiator ko, kung mapapansin nyo, malaki na rin. UMA radiator yan. UMA. So bakit nga ba natin kailangan ng UMA radiator? Kasi naka ayan. Yata makita dito. Ayan, naka 62 tayo. 62mm na UMA. Stock head yan. Gawang Master Almar Malyari yan. So UMA na black, 62mm. Tapos naka ECU na rin to. UMA na rin, UMA M5. Tapos dito sa may bandang clutch, naka tayo slipper clutch na UMA rin para sa better cornering. So far ayun lang naman yung nakarga ko. Hindi naman siya ganun kadiinan sa presyo, no? Pero para sa akin ang concept na to is okay na. Ang tawag nga pala sa concept na to is Street GP concept. Hindi lang naman sniper ang pasok dito, kundi kung anumang motor na basta hindi naman ganun kagaan, hindi rin ganun kabigat. Pang kalsada siya na street legal na mukhang pang racetrack, ganun yung concept niya, no? So sana lumago pa yung ganitong klaseng motor. I mean ganitong klaseng concept, no? Ang pogi lang kasi sa mata. So yan. Pagbibili nga pala kayo ng LCM, no, kasama na itong Tapalodo. Ayan. Tsaka itong sa likod. Okay rin, solid. So yun guys, sana may natutunan kayo. Sana nagustuhan nyo rin ang ating concept. Yung top speed nito, di ko alam no. Kasi iba ang sprocket set I-try ko sa susunod i-GPS sa may GoPro ko kung ano ang top speed ng 62mm. Actually 177cc siya, no. So magkakaalaman na lang yan. Medyo kasi mahina loob ko sa sa top speed nito kasi maliit siya na bike. So alam niyo yun. Mahina lang loob depende sa rider yan. So ayan. I hope may natutunan kayo, may nakuha kayong concept dito. Mapa big bike, Malaysian or street GP man yan. Please don't forget to like and subscribe. So ayan na. Joke Rides. Peace out.